Okay guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel. No? So ngayon mag-release na tayo ng maagang video para sa Martes. Ready tayo. So ito ay future updates ni Nycros, which is hindi naman exact na baka sa Tuesday ilabas to. So possible lang. Pwede ka mag-hoard, pwede ka namang hindi mag-hoard. Take note guys ha, possible kasi baguhin nila yung required item para magamit doon sa kanilang contents. So simulan na natin yan mga bossing. Okay? So una-una dyan itong fourth page ng Magic Infusion. Ito yung matagal na ako nag-hoard nito. Pero hindi ako sigurado kung papaldo ko sa hino-hoard kong Moonstone. Kaya nasabi ko nga sa inyo, pwede nga siyang baguhin. So makikita nyo magkakaroon ng added 4 pages of Magic Infusion. So after nito kasi guys, 2 months ata or 1 month, dinagdagan din na agad nila yan. Okay, sinundan na agad. So, ayan, kung makikita nyo, step 1, level 55, step 2, level 57. So, ano ba yung mga pangunahin na materials? Yan, kukunin nyo, Moonstone and Mixed Reagent. Pero hindi ito sure ball na i-release sa Tuesday. Ito yung possible na ilalagay naman din nila, pero hindi natin alam kung kailan yung exact date. Ito ay ni-release after ng bootcamp. Pero kung makikita mo, yung next page nito is yung bagong pet system. So, ayan, pet system. Kaya nagbabadya na to kasi ito na lang yung last sa kanilang mga updates bago dito sa nasa pet system nila. Kung makikita mo, ayan, no? March 13 yung pet system nila. Ito, ay, March 13. Ito pala, January 16 kasi yung ano nila, itong Magic Infusion. Tapos, di ba, January 23, yung kanilang pet system. Ngayon, nasundan yan ng inherit. Ito yung pangalawa, guys. So, nasa sa inyo, guys, kung mag-hoard kayo ng Moonstone or reagent. Kasi ako matagal na ako nakapag-hoard niyan. Siguro 2 months ago na. Kasi hinihintay ko na lang talaga yan na mag-boom. Pangalawa, baka baguhin nila yung required item. Sana hindi. Kasi mura lang naman Moonstone tsaka mixed reagent eh. So, yun. Magiging domino na yan. Susunod, yung Magic Infusion 3, 4, 5. Yun pa rin ang kanilang requirement. So, dito na tayo sa kanilang March 13 update. So, kung ito, nirelease na to, diba, yung inherit. Kaya tumaas yung presyo ng remnant kasi nalaman agad natin dito. Diba? Ito, sumakto to eh. Pagka content ko ng linggo, nirelease nila ng Tuesday. Kaya yun, nakapag-hoard tayo ng 17 pieces na remnant agad. Diba? So, hoard yun. Possible na hindi nga ilabas, diba? So, nagkataon lang. Tapos, ito na, pag-uusapan na natin dito, yung regarding sa dual sword. Ito na. So, syempre yung una, binawasan nila yung duration. Parang nerf. Okay, from time, 10, naging 5 seconds na lang. Pero ito yung mga good news na skill. Katulad ng disarm. Kung dati, ayan o, change damage to single target, magiging damage to target within the area of effect. Tapos, targets double, damage resistance magiging negative 7, magiging 10 na ngayon. Kapag level 2, 20, napakatindi. Okay, so ito is yung Ravage ata to. Nerve Ravage. Exploitation. So ito yung parang siguro tyranny. So makita mo kasi dito, 3% of damage deal as lifesteal. Added to guys. Ibig sabihin, added na sa lifesteal siguro mga bossing. So malalaman na lang natin yan pag nilist to. Baka ito ay sa Tuesday na. Kasi sa ibaba nito guys, kung makikita yung season, possible na September 30. Mag-e-end ng season, no? Ng party dungeon. Kasi nakita ko dito parang may bagong party dungeon eh. Ay, yung season ng party dungeon. No? Okay. Nakita ko lang sa baba. So, magpatuloy tayo. Itong murder. Ayan. So, activation effect when hitting 10 times, weapon damage plus 10. Grabe, oh. Kapag 10 beses ka, when hitting, may plus 10, weapon damage, tapos lifesteal. Increase rate 5% for 20 seconds. Tapos yung cooldown guys, 13 seconds lang. Napaka-solid. Tapos yan, yun yung sa tingin ko dahil rare to, ito ay yung weakness exposure na passive natin. Tapos ito naman, punishment. Ayan, great damage to the target, change to target, deal great damage. Reduce damage, cooldown 25 seconds. Hindi ko alam kung itong punishment na to eh. So basta yan, kumunat, no? Kukunat ka for 25 seconds pag ginamit. So tingin ko lang sa hero. Tapos ito, double-sided cut. So ito, baka tumaas yung presyo nito guys. Ito yung double Ito ata yung
Magmamahal to kasi AOA siya guys eh. Increase double damage probability dealing great damage to a single target. Dealing great damage to target within the area of effect. So AOE na naman mga bossing pero epic lang. Cooldown 20 seconds to 25 seconds. So tingnan natin sa actual game. Teka lang guys, tingnan ko lang kung yun ba yung double slash. Kasi 20 seconds daw yung cooldown eh. So yun nga, yung double slash possible na umangat yung price. Imagine nyo guys, ayan, double slash is magiging area of effect. Yan, double slash to mga bossing. Added effect that increase your own ability for 3 seconds with a certain probability. Recover 500 HP when attack hits. Grabe, no? May life steal pa na 500 HP pag level 2 ilan. Grabe, 700. Grabe naman yung skill ng Twin Sword. Parang naging bumper na. Ito, Blood Oath. Ito yung bago, no? So, pang-party yan, mga boss. Seashore. Ito, pinakamaganda amplification, guys. Ngayon, kukunin ko na siya. Dati kasi, guys, wala siyang description, eh. Kaya ang pangit kunin, di ba? Ngayon, ito, added activation effect. When hitting 20 times, weapon damage plus 30. Grabe. Lifesteal, na-increase rate by 15%. Solid. Passive na amplification natin, mga bossing. Tapos ng Seashore. Ano ba to? Epic? Ano to? When hit, there is a certain probability. Ito yung passive. Ano to? Yung pinaka niya, passive niya guys. Reduce target ability for 5 second damage reduction. Added no. So, Mark of Pain, ayan. Damage taken reduce negative 5%. So, added guys. Kukunat ka pa, no? Tama ba? Kukunot ka na naman, tapos legendary. So yun, solid, no? Yung regarding, ilalagay ko yung link sa baba, kayo na lang magbasa mga bossing, pero napaka-solid yan. Dito, pag lumakas yung Twin Sword, in-nerf naman yung Archer. Yan, no? From 20% to 10%, 40% to 20%. Yung casting speed nyo, babawasan guys. Diba? So 20% na lang. So mangyayari yan guys, kasi kapag mga ganitong adjustment, nangyayari yan sa game kapag nilabas na yung buff sa Twin Sword. So pinahina ulit dito yung Rapier PvP naging 3 na lang. Bakit kaya pero pinahina yung Rapier in-adjust eh. So yun, good luck sa orb. Yan, sabi ko nga sa inyo sa orb. Ano to? Epic. Ang ganda. May ganun Change to activation effect of the immortal great weapon appearance. Okay? So, yun lamang guys. Yan muna siguro para sa kanilang update. So, dalawa lang pinag-usapan natin dito. Yung Magic Infusion at saka syempre itong bagong buff sa Twin Sword. So, regarding naman sa mga bootcamp, sa tingin ko sa October katapusan yan. Yung Blessing, ngayong September na yan. Siguro sa katapusan, September 30. So, alam niyo naman yung Blessing, yun yung set effect. Napaliwanag ko na sa mga past video natin. Okay, so yun lamang guys, keep grinding hanggang sa muli. Paalam.